Yes po, agree po ako na ang pagpipigil sa sarili or yung self-control ay parte po yan ng fruit of the Holy Spirit. However, bilang mga tao, kahit pa po nananahan na sa atin ng Panginoon Diyos, nananahan na po sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi po natin maiaalis sa sarili natin that we are still in the flesh. At wala pa po tayo sa perfection. Wala pa tayo sa glorification, wala pa tayo sa glorified body natin. Nandito pa rin po tayo sa laman, andito pa rin po tayo sa literal na flesh natin, nandito pa rin po tayo sa mundo at ang mundo pong ito, no, may bahid na po ito ng kasalanan. At habang tayo po ay nandito pa rin sa lupa, andito pa rin tayo sa mga earthly body natin, fleshly body natin, dapat po nauunawaan natin that we are still in the process of sanctification. Kapag sinabi pong sanctification process, ito po yung process na dinadaanan ng mga anak ng Diyos kung saan may mga ginagawa pa ang banal na spirito sa buhay natin. May inaayos pa, may itinatama pa, may itinuturo pa, kasi nga, again, we're not yet perfect. Wala pa tayo sa glorification, wala pa tayo sa glorified body natin. So hangga't nandito po tayo sa lupa, tandaan po natin na still ongoing po ang process ng sanctification. May ginagawa pa po ang Diyos sa atin, may binabago pa ang Diyos sa atin, may itinatama pa ang Diyos sa atin. So we can't claim na porket nananahan na sa atin ang banal na spirito, porket nasa Diyos na tayo is hindi na tayo magkakasala, hindi na tayo magkakamali. Kung i-a-assume po natin na perfect na tayo at hindi na tayo makakagawa ng kasalanan, baka po mag-rely na lang tayo sa mga sarili natin at hindi na po natin hingin ng tulong ng banal na spirito para makalakad tayo ng maayos sa ating buhay Kristiyano. Though sinabi rin naman po sa Bible, sa Galatians chapter 5 verse 16, that if we will walk by the Spirit, we will not gratify the desires of the flesh. Kasi totoo naman po yan, ang desires po ng banal na Espiritu ng Diyos, it is contrary to the desires of the flesh. And the desires of the flesh is contrary to the desires of the Spirit. So kung tayo po ay lumalakad tayo sa Espiritu, totoo naman po yun. Um, Makakaiwas po tayo, hindi po natin mapagbibigyan ang fleshly desires natin. Pero ang pinupunto ko lang din naman po sa mga video ko, still, dahil nga ongoing pa ang sanctification process ng banal na spirito sa ating mga buhay, no, hindi naman din po natin masasabi na parang all the time kaya natin. Meaning, may mga chances pa rin talaga na pwede tayong magkamali. Hindi po natin pwedeng alisin talaga yon kasi hindi rin naman po natin puwedeng i-judge yung mga Kristiyano na nagkamali, na bumagsak, na nahulog sa tukso. So, kapag ba ang isang tao kunyari let's say for example, sila, Kristiyano naman talaga sila, naglilingkod naman talaga sila sa Panginoon Diyos and there's a certain season ng buhay nila na nanghina yung spiritual life nila, nagkaroon sila ng struggle when it comes to temptation tapos bumagsak sila. So, ibig sabihin ba nun wala pa sila sa Panginoon Diyos? Ibig sabihin ba nun hindi na nananahan sa kanila ang Diyos? Hindi ba puwedeng mas nanaig lang yung flesh nila that time, okey? Hindi ba puwede yun? Possible po yun mangyari. So, we have to open our eyes for that. Kaya nga po meron pong invitation ang Panginoon Diyos for repentance. Kung tayo man po 'no, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, once na nahulog po tayo sa tukso, once na nahulog po tayo sa pagkakamali, we can still come to God. We can still admit to God that we have made mistake, na nahulog tayo sa tukso, na nagkamali tayo, nagkasala tayo. Puwedeng-puwede pa rin po tayong mag-repent. Kasi ano ba yung promise ng Diyos sa mga anak niya? 1 John 1:9. Sabi, He is faithful and just to forgive us. Kung tayo po, hihingi tayo ng kapatawaran sa nagawa nating kasalanan. Faithful po ang Panginoon Diyos. May pangako siya na papatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. So, kung may ganong pangako ang Panginoon Diyos, alam din ng Lord na bilang tayo, mga anak niya, bilang mga tao, puwede pa rin po tayong mahulog sa kasalanan, puwede pa rin po tayong magkamali. Kaya nga andiya-diyan ang Panginoong Diyos, may pangako siya na kung tayo man ay magkakamali, ang kailangan po nating gawin, humingi ng tawad, lumapit po tayo sa Kanya, 'wag na tayong magmatigas, 'wag na tayong tumakbo palayo. Ang kailangan lang nating gawin, aminin natin na nagkamali tayo at saka patatawarin niya tayo. Kailangan lang po ng humble heart whenever the time comes na nag-struggle ka, bigla kang bumagsak.
'no. Hindi po natin puwedeng i-judge natin sila na, hindi kasi yan Kristiyano kaya yan nahulog sa tukso. Hindi kasi yan totoong anak ng Diyos, wala kasi sa kanya ang bunga ng banal na espiritu kaya kaya nagawa niya yung bagay na yan, kaya nahulog siya sa tukso. Hindi, hindi po gano'n yun. Hindi po tayo mga legalistic dito, hindi po tayo mga dogmatic dito. No, we are still living under the grace of God. Okay, just to clarify lang din po, hindi ko naman po gina-justify, hindi ko rin po ini-encourage na gumawa ng kasalanan na okay lang magkamali, okay lang mahulog sa tukso, okay lang na, madapa tayo, okay lang na makapag-commit tayo ng kasalanan whenever, we are struggling, we are weak in our spiritual life 'no, hindi po gano'n yung point ng video na ito. What I'm just telling is, it could happen. It could happen. Pero siyempre bilang mga anak ng Diyos at pinananahanan na ng banal na espiritu ng Diyos, kailangan din natin talagang mag-effort as much as possible talagang magpigil, as much as possible 'wag nating abusuhin yung grace ng Panginoon Diyos. Kasi kung alam naman na natin yung katotohanan, kung alam naman na natin yung tama at mali, tama naman yun. Dapat, sinisikap natin na hindi na po natin magawa yung mali. But then, hindi rin naman po tayo mga legalistic na kapag nagkamali tayo is parang wala ng kapatawaran or parang mahuhusgahan na yung buong pagkatao natin, yung buong pagkakristyano natin. Hindi rin naman po ganun yun. May habag po ang Panginoon Diyos at may mga anak pa rin po ang Diyos na sadyang nagkakamali, sadyang bumabagsak. Kaya nito lang naman po ako nagpapaalala. So kung ikaw man ay nagkamali, bumagsak, lapit ka lang kay Lord. Mahal ka ng Diyos, patatawarin ka niya. Basta maging seryoso ka lang sa paglapit mo at as you repent to God, as you apologize to God, as you say sorry to God, maging serious din naman sa pagbabago. Talagang maging willing din na alisin na yung kasalanan. At kung kayo naman po ay may kakilala or kasamahan niyo sa church na alam niyong nagkamali, nahulog sa tukso, nagkasala o hanggang ngayon nagkakasala pa din po, ang responsibility po natin bilang mga magkakapatid sa Panginoon Diyos ay hindi po para i-condemn sila, hindi po para husgahan sila, hindi po para batuhin sila kasi nagkamali sila, nagkasala sila. No, we are living under the grace of God. Ang accountability natin, ang responsibility po natin is ma-restore yung ating mga sinning brothers, yung ating mga sinning sisters. Yun po ang trabaho natin. Ang pagja-judge po, trabaho po 'yan ng Panginoon Diyos. Tayo po ang trabaho natin mahalin at paglingkuran po ang kapwa natin, lalo na yung mga kapatiran natin sa church, yung mga kasama natin na sa pananampalataya. We are here to restore them. We are here para tulungan po silang makabangon, hindi po lalo natin silang idikdik pababa kasi nagkamali sila. No, maging instrumento po tayo ng Panginoon Diyos para i-extend yung kanyang pagmamahal, i-extend yung kanyang mercy, na maging paalala po tayo sa mga kapatid natin nagkakasala na mabuti po ang Diyos, mapagmahal po ang Diyos, mapagpatawad po ang Diyos. Amen. Yun lang po. God bless everyone.